based dun sa naririnig ko, yung ganyan tunog boss, wala sa panggilid yan. Akala ko panggilid lang yung sira ni Horsey, yung pala ibababa na yung makina. Oo, dinala ko. At dahil napabayaan ko yung makina na ganun yung tunog, tinamaan lang naman ng bahagya yung block. Iba na tunog ni Horsey oh. For today's video mga tol, hindi muna tayo bumiyahe kasi medyo nakaramdam ako ng kakaiba dito kay Horsey. Mukhang nilalagnat na naman. Iba na yung tunog ng panggilid niya, parang helicopter. Pupunta tayo kay B-Works ngayon para pa-check up to. So, ito na. Based dun sa naririnig ko, yung ganyan tunog boss, wala sa panggilid yan. Based on my experience, karamitan na nangyayari niyan, either cam bearing or sa roller type, yung sa may rocker arm niya, yung pinaka bearing doon. Minsan naman sa block, kasi halos isa tunog niyan eh. So ngayon, babaklasin natin siya. Shortcut na natin kasi kailangan mo ibiyahe yung motor. Kasi ako pag nagbaba ang makina, hugot lahat. So ngayon, shortcut natin kasi kailangan mong bumiyahe. Tatanggalin natin yung head and block, tangke, tapos gawin na natin. Papakita ko sa'yo yung may tama sa kanya. Akala ko panggilid lang yung sira ni Horsey, yung pala ibababa na yung makina. Oo, dinala ko. Halos 36,000 na nga pala yung tinatakbo nitong motor ko. Hindi ko lang din alam talaga kung bakit bumigay kagad yung makina niya. Yung mga nakaraan buwan din kasi halos ako lang din yung nag-change oil nito. Kaya hindi rin nila natutukan tong si Horsey. Hanggang sa may narinig na akong ingay kay Horsey, tsaka ko lang siya dinala dito. Tipid pa more. Hindi ko din alam kung napeki ako sa langis nung mga nakaraang buwan kasi kung ano-ano lang yung pinaglalagay ko dito. Comment down below naman guys kung may isasuggest kayong quality langis dyan. Guys, na-trace ko na yung sira ng motor ni Boss Wormy na si Horsey. So, cam bearing ang nasira sa kanya. So, ugutin lang natin yung head, palitan natin ng cam bearing at balik na natin. Pero linisan na rin natin siya kahit na nagmamadali si Boss Wormy. Linisan natin lahat para fully quality yung gawa. Yan. Pag uma-under yan, maingay yan. Bearing yan, yung tunog ng bearing na sira. Ayan. Nag-request pala ako kay Boss B niya na kung pwede matapos ngayong araw. Kasi pag nagagawa raw sila ng makina, 2 to 3 days bago matapos. Pinamadali ko na lang din yun sa akin kasi nga kailangan bumiyahe araw-araw. Sabi rin sa akin ng mekaniko ko, issue na raw talaga ng NMAX B2 to. 40,000 to 50,000 kinakailangan na raw magpa-refresh. Kaya lang yun sa akin na paaga. Bali, ang papalitan doon sa may makina, cam bearing, tsaka yung bearing na maliit, tapos yung mga gasket lang naman. Hanggang sa nahugot na nga to, black ata tawag dito. At dahil napabayaan ko yung makina na ganun yung tunog, tinamaan lang naman ng bahagya yung block. Pero napakaliit lang naman daw, kaya pwede pa. Kaya mga ka-wormies, kung sakaling may marinig kayo sa mga motor nyo na kakaiba, ipatingin nyo na agad para hindi ma-change oil. Mainam na rin na nabuksan tong makina para malinisan na rin to. Grabe itim oh. Makapal na rin yung carbon nya. Totally refresh na rin siya. Actually, sa mga NMAX Aerox, pag 50,000 talaga, nire-refresh na rin talaga. Kasi yan yung mga kakarbon ng gusto. Tapos, mas maganda, tune-up, gano'n. Pero ito pwede pa to, linis lang. Matanda na rin kasi si Horsey, so yung milyahe niya medyo mabilis umangat kasi gawa ko ng lagi ginagamit. Dapat, pagka nire-refresh din. Refresh din pag may time. Hanggang sa binabaklas na nga ni Boss B tong pyesa ng head isa-isa para malinisan at mapalitan na rin yung pinakasira niya. Yung tunog niyan, pagka nakakabit na yun sa makina, maingay yan. Habang nililinisan ni Boss B yung makina, ipapakapit ko na tong Aspira shock, Aspira brake pad, at saka itong Aspira brake disc. In-order ko pala to sa Moto Boulevard Imus branch guys. Syempre shoutout rin kay Miguel at Jans na assistant mechanic ni Boss B na solid at pulido rin gumawa. Sa di pala nakakalam guys, located tong shop nila sa 88D Bonifacio, Canumay East, Valenzuela City. Pang NMAX version 1 tong shock na pinili ko para mas malaki yung plate. Para kung sakaling magsasakay ako ng pasaherong medyo malaki, hindi kagad dadapa. Parang ganito ba? 330mm ang sukat nito. Halos kasing itsura ng stock shock ng version 1. Pula nga lang yung spring. Bago ko inedit tong video na to, ay nagamit ko na rin tong shock na to. Hindi siya gaanong matigas, hindi siya gaanong malambot, saktong-sakto lang. Pagdating naman sa tibay, hindi ko lang alam kung hanggang kailan siya tatagal. Update ko na lang kayo dyan guys. Medyo lubog na rin tong brake disc kong luma, kaya nag-decide na rin ako bumili ng bago. Halos kamukhang-kamukha lang siya ng stock. Pagdating naman sa thickness, parehas lang sila ng stock at saka ng Aspira na to. Kaya
Kaya goods na rin to. Ito namang Aspira brake pads na to ay talagang subok na to. Halos nagkalat na rin to kung saan saang motor shop. Kaya kung naghahanap kayo ng quality brake pads, try nyo yung Aspira. Hanggang sa natapos na nga linisan ni Boss B itong makina. Apaka-solid. Halos sobrang itim niyang kanina guys. Sa linis pa lang talaga, makikita mo na kung quality talaga yung gawa. Pagkatapos nga linisan ay binabalik na isa-isa ni Boss B. Nagpalit na rin pala ako ng mga bagong gasket niyan kasi ayun yung nirekomenda ng mekaniko. Pagkatapos nga maibalik yung block, eto na, ina-assemble na ni Boss B yung pyesa ng head. Medyo napapaisip nga ako niyan, paano kaya nila maibabalik to? Sa daming pyesang nakahiwalay, iniisip ko baka may maiwan na isa. Pero syempre, tiwala lang. Ilang taon nila pinag-aralan yan. Napaka-basic na lang para sa kanila yung mga ganyang bagay. Pagkatapos nga ma-assemble yung mga pyesa, ay binabalik na itong head. Medyo na-excite na nga ako dyan kung ano yung resulta ng gawa kay Horsey. Tune-up, timing, clearance, tono. Ayun, lahat na yan ginawa kay Horsey. So ngayon, tatapitan na natin siya. Lock na natin. Dapat perfect yung timing. Pag magtatapit ka, yung araw to araw, yan, guhit ng guhit. Pareho, dapat pantay na pantay yan. Filler gauge. Kailangan gumagamit ng filler gauge. Hindi tayo pwede nanguhula. Para standard yung gawa. Eto na't kini-clearance na ni Boss B sa taas tsaka sa baba. Pagkatapos nga gawin yung makina ay ina-assemble na nila pabalik. Sa pagbabalik naman, si Miguel at si Jans na yung titira niyan. Medyo napagod yata to si Boss B. Boss, pag mabilis ang refresh, ilang oras yung estimate? Sa kompleto pyesa, siguro maaabot ng mga 5 hours. Siguro mga ganun. Kasi malinis na yun. Quality na yun. Pero yung kadalasan refresh nyo, 3 days. 2 to 3 days. Pagka talagang quality talaga, hugot lahat. Nang matapos na nga assemble lahat, eto na, the moment of truth. Parang ano boss, parang galing ano? Parang galing kasa. Isang successful operation na naman ang nangyari kay Horsey. Mapagkakamala mong e-bike kasi halos walang tunog. Sumabay pa yung bagong shock, bagong brake pad, bagong brake disc. Kala mo talaga kalalabas lang ng kasa. Angas ba, di parang bago.